Ang lugar na ito ay ang Greenland. Ito ang pinakamalaking isla sa buong mundo. Muntik nang maging kontinente. Isang remote na lugar, malayo sa mga tao, nagyayelo. Halos walang nakatira, tinuturing na wasteland sa loob ng ilang dekada at pagmamayari ng kaharian ng Denmark na isang malayong bansa sa lugar na ito. Pero bakit ngayon? Tila ba dito magsisimula ang Our next gulo? story takes us to Greenland. Europe has finally decided to flex its muscles there. It has deployed troops. Bakit umaaligi dito ang mga superpowers na bansa gaya ng China, Russia at United States? Bakit ayaw pakawalan ng Europe at ng Denmark ang islang ito para ibigay sa United States? Ano ang dahilan ni President Donald Trump kung bakit tila ba handa siyang mabuwag ang NATO para lang makuha ang Greenland? Ano nga ba ang tinatago ng Greenland sa ilalim ng makapal nitong yelo? Uumpisa natin sa status ng Greenland sa panahon ngayon. Ang Greenland ay pagmamayari ng Kingdom of Denmark. Pero paano nga ba nangyari na pagmamayari ito ng Denmark? Pwes, dati na talaga itong kolonya ng Denmark na sinakop naman ng mga German panahon ng World War II at pinaglaban ng United Forces. Kaya naman meron ding military base ang United States sa lugar na ito. Yun nga lang, matapos ang World War II, binalik ng US sa Denmark ang Greenland. Kaya naman sa ngayon, ang Kingdom of Denmark ang may hawak dito. Subalit, taong 2009, pinalawak ng Denmark ang self-governing ng Greenland sa sarili nitong lugar. Pwede ring mag-declare ng independence ang Greenland mula sa Denmark kung gugustuhin lang nila at kung kaya na nila. Sa ngayon, hawak ng government ng Greenland ang kanilang mga sariling resources, may sariling parlamento at prime minister, sariling education system, pangingisda at mga natural resources. Ibig sabihin walang karapatan ng Denmark sa mga bagay na yan. Pero Denmark naman ang may control sa military, foreign affairs o ugnayang panlabas sa ibang bansa at meron din silang konting subsidy sa ekonomiya ng Greenland. Ang Greenland ay mas malawak pa sa Europe, sa buong Europe kung tutusin, pagdating sa land area. Pero nasa 57,000 lang ang populasyon sa lugar na ito. Ngayon malinaw sa atin na ang Denmark ay may control sa Greenland kahit na may sarili itong government. Ang US sa kabilang banda ay dati nang pinapangasan na bilhin ang Greenland sa Denmark dahil sa ibang kadahilanan. Marami sa mga sekretong deal pero ang isa sa mga ito ay ang attempt na bayaran ng gold bar na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar para sa buong isla. Bakit kaya? Dahil matapos ang World War II, tinuturing ng US na malaking banta ang Soviet Union na ngayon ay Russia. Maganda itong pag-set-upan ng base militar para sa early detection ng mga pag-atake galing sa kalaban. Yan ang dahilan ng United States noon. Pero sa kasamaang palad, hindi ito pinagbigyan ng Denmark at tumanggi sila sa sekretong deal na ito. Sa halip, pinayagan na lang nila nang magtayo ng mas maraming military base ang US, gaya na lang ng Thule Air Base. Taong 1950 to 1980, panahon ng Cold War. Gusto pa rin sana ng US bilhin ang isla sa Denmark pero hindi talaga binitawan ng Denmark. Kundi hinayaan na lang nila ang US na gawin ang gusto nito pagdating sa militar. Kumbaga pwede pa silang magtayo ng mas marami pang base kung gugustuhin lang sana nila. Dahilan kung bakit naging de facto strategic partner ng US ang Greenland. Kamakailan lamang, balitang-balita ang kagustuhan ng Pangulo ng Amerika na bilhin o kuhanin ang isla ng Greenland sa Denmark. Ayon kay President Trump, pwede nila itong pag-usapan sa mas madaling paraan o kung hindi ito makukuha sa easy way na sinasabi niya, handa ang US na kuhanin ang Greenland sa hard way. Kaya naman, ano nga ba ang ibig sabihin ng hard way na ito? Well, maraming nagsasabi na nakaredy ang US na gumamit ng puwersang militar kung kinakailangan. Subalit base sa huling pangyayari, tila ba lumihis ng landas ang US at napunta muli sa negotiation at usapan ang isyong ito sa Greenland. Subalit ayon sa balita, ang Denmark at Greenland ay walang balak ipagbili ang napakalaking isla sa US kahit pa-allies nila ang Amerika. Ano tingin mo sa sarili mo? Ano ka? Hukom ka? Of course. Bastos tong taong ito. Tadyakin kita eh. Ngayon, ang pagsakop ng isang teritoryo ng NATO sa kapwa nito NATO member ay hindi kailanman naisip ng mga miyembro na posibleng mangyari. Dahilan kung bakit tila ba lahat ng NATO member ngayon ay nasa gitna ng malaking gulo. Di nila akalain na mangangas ang presidente ng US na magsalita patungkol sa puwersang pagkuha sa Greenland. Nagsimula ito nang nakipin ng US ang presidente ng Venezuela kamakailan lang. Nakita nila na walang masyadong umalma sa national community sa ginawa nilang ito. Dahilan kung bakit tila ba tinatakot nila ang Denmark at Greenland sa paggamit din ng dahas sa kanilang kakampi. Ngayon, ano nga ba ang nais ng US sa islang ito?
Sa katunayan tila ba hindi lang US ang umaaligid sa isla ng Greenland. Dahilan yan kung bakit napoprovoke ang Estados Unidos na umaksyon na ngayon. Ang Arctic region kung saan naandon ang isla ng Greenland ay unti-unting natutunaw. Base sa huling pag-aaral, 4 na beses na mas mabilis tumaas ang temperatura sa bahaging ito kung ikukumpara sa ibang bahagi ng mundo. Tama, global warming. Unang tinatamaan ng region na ito ng problema sa global warming. At dahil nga natutunaw ang yelo sa bahaging ito, tila ba nagsisilang ng bagong karagatan na dati ay isang dagat ng yelo lamang. Ngayon, unti-unting nagbubukas ang bahaging ito at dito nakatutok ang mga malalaking bansa dahil kung sino ang may kontrol sa tubig, siya ang may kontrol sa lahat ng dadaan dito. Ngayon, ano nga ba ang espesyal sa bagong karagatan na nabubuo sa Arctic region? Well, kung mahilig ka sa ekonomiya, alam natin na meron lamang 2 main na daanan ng mga cargo ship na nagtatransport ng mga kalakal sa buong mundo, ang Panama at Suez Canal. Ito ang mga bottleneck na kanal na nagdurugtong sa lahat ng karagatan sa buong mundo. Dinadaanan ng trilyong dolyares na kalakal taon-taon at meron ding malaking risk na maisara ito ng mga bansa na may kontrol sa nasabing kanal. Sa kabilang banda, ayon sa mga eksperto, ang nabubuong karagatan sa Arctic ay maaaring gamitin bilang isang bagong trade route at tila ba mas maiksi ang biyahe ng mga barko kung dito sila dadaan. Yan din ang pangunahing dahilan kung bakit nag-establish ang Russia ng presensya sa Arctic ngayon. Ang US balak kuhanin ng Greenland para lamang sa kontrol ng bagong ruta na ito. At kahit na ang China na malayo sa Arctic region ay nag-i-invest din sa bahaging ito. Naglalaan sila ng bilyong-bilyong dolyar sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate sa Russia at ginagamit na nila ngayon ang North Sea para sa pagtatransport ng mga kalakal. Tinaraya ng mga eksperto na habang lumilipas ang mga taon, parami ng parami ang dadaan sa rutang ito dahil kapag nakatipid ka kahit na 100 milya lang sa biyahe mula sa dati nitong dinadaanan, milyong-milyong dolyar ang masasave mo bilang isang kumpanya na nagtatransport. Isipin mo, kahit China, nakikisawsaw. Ang kapal ng mukha, ano? Ganon ka-importante ang region na ito sa panahon ngayon at lalo lang itong magiging accessible sa mga bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura na nauuwi sa unti-unting pag-urong ng yelo sa Arctic. Kung sakali na naisin ng US na gamitin ang puwersang militar para lamang makuha ang Greenland, tiyak na walang magagawa ang Europe sa bagay na ito. Pero ang kapalit nito ay ang posibilidad ng pagkabuwag ng NATO. Isang malaking problema para sa lahat ng bansa kahit pa sa Estados Unidos. Pero hindi na tayo lalalim sa possibility na ito dahil magfo-focus muna tayo sa Greenland mismo. Bukod sa trade routes na posibleng maging mainstream sa mga darating na taon, inaamin ni President Trump na ayaw din nilang maging kapitbahay ang ibang bansa sa region na ito. Ayon sa kanya, pinaglaban ng US ang islang ito panahon ng World War II dahil sa kadahilan ng importante ito sa bansang US para mamonitor ang mga karibal nitong bansa, lalong-lalo na ang Russia. Ito ang unang line ng detection kung sakaling aatake ang Russia papunta sa lupain ng Amerika. Dahilan kung bakit sa panahon ngayon ay bigla ulit itong naging mahalaga sa bansa nila dahil lamang yan sa tuloy-tuloy na pagpapalaki ng presensya ng Russia sa Arctic. Ayon kasi sa Amerika, hindi nila nakikita na sapat ang ginagawa ng Denmark para bantayan ang islang ito. May mga nakakalapit daw ng mga navy ng kalaban, mga submarine sa ilalim ng dagat at iba pang military presence. Nakukulangan sila sa Denmark pagdating sa security dahilan kung bakit ito ang bungad nila sa pagnanais na makuha ang isla. Gusto niya itong ma-acquire para mas magkaroon sila ng kontrol sa isla at magkaroon ng karapatan na ipaglaban ito kung sakaling may manghas na sakupin ang Greenland. Nais nilang maging legit na nagmamay-ari ng Greenland kahit pa karamihan sa bansa sa Europe at kabilang sa NATO ay salungat sa mga kagustuhan niya. Pero ito nga ba ang tunay na pakay ng US sa Greenland? Ibig sabihin, base sa Europe at Denmark, kung nanaisin lang ng US na maglagay ng mas marami pang army o militar sa Greenland, hahayaan naman daw ito ng Denmark. Hindi naman daw sila makakatanggi sa gusto nila, kaya hindi daw dahilan na bilhin pa ang Greenland para lang sa security ng Amerika at ng international security. O baka naman, merong ibang gustong makuha ang United States. Hindi ito inaamin ni Trump pero ayon sa maraming eksperto, sa iba nakatingin ngayon ang United States kaya nais nilang mapasa kamay ang pinakamalaking isla sa buong mundo. Walang iba kundi sa mga rare earth minerals. Base sa mga madalas na pagdidrill ng US sa makapal na yelo ng islang ito, nadiskubre ng mga siyentipiko nila na sa ilalim mismo ng makapal na yelo ng Greenland
nakatago o nakahimlay ang mga metal at mineral na napaka-importante sa panahon ngayon. Mga rare earth minerals na ginagamit sa mga makabagong technology gaya ng cellphone, solar panels, AI, mga megastructure at marami pang iba. Hindi lang yan dahil ayon sa estimate, malaki ang tsansa na aabot sa trilyong dolyares na nakatago sa yelo ng Greenland. Isipin mo, trilyones na halaga ng mga importanteng metal sa panahon ngayon. Bukod pa dyan ang posibleng malaking deposit ng langis sa palibot ng islang ito. Base sa huling estimate ng mga eksperto, maaaring umabot sa 4 na trilyong dolyar ang pwedeng makuha o mamina ng mga mineral at langis sa Greenland kapag pinagsama 4 na trilyon. Pero teka lang, saan nga ba sila nanggagaling? Well, base sa mga eksperto, na-recover ng US military sa ilalim ng yelo ang mga labi ng mga halaman na nag-frozen at na-preserve sa loob ng mahabang panahon. Dahilan kung bakit alam nila na may malaking lupain sa ilalim ng yelo. At ito ang nagpapatunay din na dati pala talagang green o berde ang Greenland. Ibig sabihin, dati itong isang tundra na mayroong mga mabababang damo na tumutubo. Merong mga kagubatan, lawa, mga ilog at pati na canyon, which ayon sa mga nadiskubre nila, dito makikita ang pinakamahabang canyon sa buong mundo. Mas mahaba pa sa Grand Canyon ng Arizona. Ngayon, nabanggit natin kanina na unti-unting nauubos ang yelo sa Arctic ngayon. Kung dati may malaking hadlang ang makapal na yelo para i-extract o kuhanin ng mga yaman sa islang ito sa ilalim. Ngayon tila ba tinutulungan ng kalikasan ng mga tao para mapadali ang pagkuha sa mga ito. Dahil sa patuloy na pagtaas ng global warming, tinatayang sa taong 2050, tuluyang lalaki ang karagatan sa Arctic na nasa palibot mismo ng Greenland. Unti-unti, mabubulgar ang lupa sa ilalim ng makapal na yelo na siyang magbibigay ng daan para mamina ng kung sino mang bansa ang may kontrol sa islang ito. Hindi na magiging hadlang ang lamig at yelo sa ibabaw ng isla. Kung sakaling makukuha ng US ang mga langis na nasa ilalim ng dagat ng Greenland na tinatayang nasa 52 billion barrel, madodoble ang reserve nila ng langis. Alam naman natin na ang oil o langis ay ang sentro ng ekonomiya ng bansa at kapag marami ka nito, marami kang pera. Tinatayang 13% ng langis at 30% naman ng gas na hindi pa nadidiskubre sa mundo ay nagtatago sa Arctic. Kaya nagkakaroon ng sense kung bakit nais ni Trump bilhin ang islang ito mula sa Denmark. Yun nga lang, hindi sang-ayon ang Greenland mismo, pati na ang Denmark, sa nais ni Trump lalong-lalo na sa usaping maghukay o magmina ng langis. Ayaw nilang isugal ang posibleng malaking kapalit ng kalikasan kapag sinira nila ito. Ngayon ang Greenland ay naging isang malaking flashpoint sa buong mundo, kasama ang West Philippine Sea, pati na ang Taiwan. Dahil sa geographic, military pressure at economic potential. Sa tingin mo, kaya ba ng US na ituloy ang paggamit ng dahas para makuha ang Greenland? Ano ang posibleng kapalit kung sakali nga nagamitan nila ng dahas ang pagsakop dito? Mabubuwag na kaya ang NATO na isa sa mga pinakamatagumpay na organization sa buong mundo dahil lamang sa ginagawa ng Amerika? Pwes tanging oras na lamang ang makakapagsabi at makakasagot sa mga posibleng mangyari sa islang ito sa hinaharap. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa panonood.